Good morning guys, ituturo ko sa inyo kung paano bibili at magse-sell ng XRP dito sa inyong USDT perpetual dito sa GetAyo. Ngayon guys, makikita mo yung position ko ngayon ay nasa 56.33 unrealized PNL ko. Yung return is 5.66. Then yung entry price ko is 2.29. Then mark price niya ngayon ay 2.30. Then close position na ako dito. Kita mo yung balance ko dito. Yan. Nasa 1,051.33 USD. Then, gagawin ko ngayon ay mag-a-adjust ako ng percentage. Paano mag-adjust ng percentage sa inyong GetAyo? Ito yung percentage na sinasabi ko. Itong area na to. Yan. I-adjust mo lang siya kung magkano yung amount na i-trade mo. Kung mapapansin mo, in-adjust ko siya ng 100% yan. Makikita mo yung 100% dito. Sunod dito, mapapansin mo na tong price dito, 2.27. Yung price mo dito is mag-a-adjust mo na. Tatype mo yung amount kung magkano yung ano mo iti-trade. 2.27. 7.55. Then, i-click mo na tong buy dito. Yan. Dito mo na, magba-buy ka na dito. Click mo na. Then, confirm. Click mo yung confirm. Yun. Nandito na yung position natin, no? Yung position natin, mapapansin mo na yung position mo natin na panalo ka na ng 2.50 yun. Kung mapapansin mo dito, yung unrealized PNL mo is 6.37. Then yung return is sa 1 point yan. Mapapansin mo nagpa-positive na siya. Then mapapansin mo dito guys, yung entry price mo, yung tinype natin na 2.27, yung mark price natin is 2.28. Ganun lang kasimple. Then observe mo na yung price ng XRP. 1 minute, mapapansin mo dito, in just 1 minute, ito yung price, no? Titignan natin yung price. Then baga biglang tataas, yung mapapansin mo, tataas siya, biglang tumaas siya. Kung biglang tumaas to, nag-buy tayo, panalo tayo sa ating trading, no? Nag-long position ako dito. Ay nagkakahalaga siya ng ano dito, yung pinakamataas na price niya, yung mapapansin mo dito is nasa 2.2736 in just 1 minute, no? Then mapapansin mo yung 15 minutes interval ng ng XRP, nandito siya. 15 minutes interval nito, ha. Mapapansin mo dito yung price dito. Ditong area yung price ng XRP. Pipindutin mo lang yung 1 minute, 15 minutes, 1 hour, 4 hour, 1 day, yung price ng XRP. Yung 15 minutes interval niya, nandito yon. So, nag-long position tayo ng 2.27. So, ang price niya ngayon is 2.30. Mag-close tayo mamaya. Yan. Mapapansin mo yung 15 minutes interval. Punta tayo sa 1 hour interval. Ito yung 1 hour interval ng XRP. Kung papansin mo yung graph, pababa siya, di ba? Yan. Ngayon, syempre maglo-long position tayo para hindi naman lahat bababa yung presyo ng Syempre mag-long position ka para magkaroon ka ng money dito sa inyong trading. Yung last natin is 4 hours, then balik tayo. Magka-close position na tayo dito sa ating XRP USDT perpetual. In-explain ko lang yung graph para at least alam natin kung kailan tayo bibili or kailan tayo magse-sell ng ating XRP. No? Mapapansin mo yung 4 hours interval na yan. Kung mapapansin mo yung sell natin,
nandito tayo nag-sell. Ito. Average sell natin ng 2,430. Then, average buy is 2.28, no? Ngayon, babalik tayo sa graph natin, nag 2.27. Alam ko, magkaroon tayo ng pera dito. Yun. Yun, guys. Siyempre, ibibenta ko na to. Ibibenta ko na to. Yung ating XRP, USDT. Yan. Panalo tayo ng ng 100 US dollar. Mapapansin mo na yun. Magko-close position na ako dito, no? Close position. Kasi panalo na tayo ng ng 100 USD. Then confirm natin. Yan. Balance is 1,153. Yung balance, yan, mapapansin yung balance dito. 1,153.68. Paano naman yung pagse-sell, no? Sell short dito. Ditong area na to, no? Yun ang gagawin natin ngayon. So, sell short natin yung XRP USDT perpetual. Same din yung ginawa natin kanina na mag-adjust tayo ng percentage dito. Observe mo yung 2.31 na price ng XRP. Then, yung price USDT dito, ganun ang gagawin natin. No? Mag-adjust na ako ng percentage. Yung price is 2.34, 33. Then, i-click mo na tong short. Yan, mapapansin mo yung short dito. Nag-adjust ka na ng percentage, 2.31, 2.40, then sell short. I-click mo na yung sell short dito. Magko-confirm ka na dito. Confirm. Nandito na yung position mo. Yan, mapapansin mo yung position mo dito. Kung mag-earn ka. 4.41. Then, hindi ako magtatagal kasi dinemo ko lang yung paano mag-XRP. Pero ang ginagawa ko talaga dito pag long position, makikita mo naman yung graph kanina. Talagang pataas siya ng pataas. No? Kung makikita mo yung graph, tingnan natin yung graph. Nag-short tayo, di ba? So, in just 15 minutes, biglang tumaas yung presyo ng XRP. Then, ang ginawa ko, nag-short ako sa presyong 2.31. Yung mapapansin mo yung nag-short. Yan. Talagang rarakit na naman ito ng Yan, mapapansin mo dito. So, in just 15 minutes, sana bababa para kumita tayo. Ganun lang kasimple. Dito sa port. Yan, nag-negative 0.0. Kung bababa to, close ako ng position dito, no? Observe ko lang kung sana bababa. Yan, nag 0.91, 0.41, yan. Baba, taas, baba ka. XRP, baba, 0.98. Hindi ko naman pwedeng, 1.41, 1.96, 2.45. Sige pa, kahit, $20 lang dito. 2.45. Yan, hinihintay ko siya para at least malaki yung kita ko. Yung return, mapapansin mo yung return ko dito. Yung entry price, yung mark price. Yung mark price, ibig sabihin yung current price ng XRP. Estimated liquidation price is 2.48. Pag ang estimated liquidation price, pag tumaas ng tumaas, talo ka na ng total amount mo ay matatalo na. 3.92. Sana bababa pa siya, no? Hintayin natin. Baka meron pa tayong pag-asa. Just 10.47 na ngayon. -2.91, -2.94. Ang presyo ng ngayon. 5.39. 5.88. Naku po. Nahala na ako dito.
Natatalo na ako dito. 1.96. 4.41. Naku po. Magko-close position na ako dito sa aking sell short dito sa aking HRP USDT. Then sell short na. Confirm.